reset kapag ka nag-game 7 tayo, which is tomorrow actually for the grand finals. Doon mangyayari talaga yun, yung blind pick na yun. But now, Boom and RWE, simulan na natin to. Yasu, yung drafting right now looks the same para sa akin. Ang pinaka naiba lang para sa akin dito is Boom giving respect to the Miyue. Yep. If I'm not mistaken, nag-MIUE sila. Sanay sila lalo na kay Seventeen dito. Pero not just because ibibigay nila to kay Seventeen, but because MIUE is one of the hero na kayang-kayang mag-solo, kayang-kayang mag-tower dive, may sustain sa sarili, may mobility, and the same time, kind of tanky. Nasabi ko nga parang may Yuhuan ka, pero it's like a better version ng Alam mo, Yuhuan. nakausap ko si 3 degrees sa Feo kahapon tungkol dito sa Miyue. Sabi Ano niya, sabi? parang ang sinasabi ko sa kanya, anong downside ng hero na yun? Parang walang downside yung Miyue. Parang kung tinitignan ko, ano ba, mabagal ba siya mag-clear? Sabi nila, hindi, pag full stacks, mabilis mag-clear yun. Sabi ko, parang wala nga downside, kaya niya protektahan yung sarili niya. Well, then again, possibility natin dito is it's still a new hero. Kaya naman, as the game progresses, there are going to be adjustments definitely. But then again, kung titignan naman natin ngayon yung drafting na ginawa, nothing new. Meron pa rin tayo ditong Zhang Fei, may Long, meron tayong Mayin. On the other side dito, RWE, they go for the big guns agad. Nilagay agad nila yung Dharma pick nila dito. And Arise, securing yung Datyao dun kanya sa kanyang team, pati yung Lady Zhen. So starting off a bit slow dito, yung side ng RWA, kung titignan, it's a very team fight heavy composition. Pero yung kanilang mid laner medyo lang, control lang. Habang dito naman sa Boom, literal boom talaga. Literal boom talaga. From the get-go, from the start, suntukan agad gusto. Totoo. Sa kay Long pa lang and kay Zhang Fei and kay Meiyin dito talaga sumisigaw na we want to fight, we want to catch one, we want to isolate one. Ang usually na pwede matarget kasi din talaga dito ng isang Meiyin is yung mga medyo static, yung pabato-bato lang, gaya ni Lady Zed. Usually na makikita mo sa may backlines yan. Pero dito kasi sa RWE, more on gusto din nila yung yes, slowly, pero kind of sustained team fights. Oh, low health ka na, balik ka muna, sabi ni Mayora, babalik ka din ha, kasi may ultimate, nakakalimutan natin, no, yung pabalik neto at patawag ni Mayora Datyao. Uy, Renji ang kukunin dito. Medyo safe yung pick dito ng Rap World Era. Kapag pumasok sila, sige, pag nag-go sila, sige, react tayo. Pero tingnan natin kung totally aggressive ba talaga dito kasi somehow pwede silang madapa midway. Okay. Somewhat kung ikaw si Concert, yung medyo maging masaya ka dito. Pero wala hero ni Arise yan Kung yung Jing, kung pipiliin nila yung Jing dito, that could be a possibility na ma-pick up yan ni Arise. Nakita na natin yung bagsik ni Arise dyan. Pero kasi ito Musashi is much more on the safer side para sa akin. Although ito lang maganda para sa akin sa Musashi. Kapag ka may Musashi ka, hindi basta-basta magagawa ng Boom yung pumapasok ng gubat ng kalaban at level 1. Yep. Hindi nila basta-basta magagawa yun. Hindi nila basta-basta magagawa yung invade nila, given that ang mga supporter nila dito, si Datyao, ang magsasama-sama talaga kasi niyan, si Musashi, si Datyao, tsaka si Lady Zhen. Yep. So, yun talaga yung mangyari dito. They have all the stunts in the world para masuportahan dito si Musashi. And Musashi, makuha niya yung level 2 niya. Once makuha niya yung level 2 niya, kompleto na yung kit. Automatic, nag-in-out na yan Gusto niya ng panindigan yan kasi mabilis na yung cooldown ng mga skills niya. And speaking of Musashi, kung level 2 pa lang, nag-in-out na yan. Yun din kasi yung kailangan ng isang LAM. And pagdating natin ng level 4, napakaganda nung last pick ng Rap World Era dito for Musashi. Alam naman natin yung LAM, pumapasok yan. So, to disrupt yung mga combo ng isang LAM, alam naman natin na kapag na-disrupt ang combo ng isang LAM, naku po, ang lakas nung chance na maiwan siya sa gitna, mapatay. And that's the role of Musashi. Kahit i-duel to the death mo lang yan, basta ma-disrupt mo lang siya sa combo niya, maiipit na siya sa inyo. And that's one hero down possible para sa side ng Boom Esports. Pero that's a story for later pa din naman. No? Kung paano i-execute nga ng Rap World Era. They're more on the safe sa pagdating sa draft.
Pero tignan natin kung gaano yung aggression dito ng Boom Esports, kung hanggang Bo, bo, saan bo, sila bo. dadalhin. Oh, grabe naman yung mapa natin. Grabe naman yung Grabe mga naman yung tinginan. Drake. Parang ano 3 lanes Hmm. 3 lanes yun, boss Grabe observer natin dito. Yung mga teknikan malulupit Yabi. Kita pati yung ilalim, pre. Kita pati ilalim. Floating island natin eh. Hanggang ilalim may graphics nga eh. Oo nga eh. Yun nga, nagulat ako. Alam ko merong game mode before na may malaki pang pila-pila ng mga whales sa ilalim. Napakaganda tignan. Ayan, tingnan natin naman yung naganap dito. Medyo Oo. this is a bit different para doon sa unang laban nila kaysa doon sa unang laban nila. 7 Jin makakatakbo dito. Pero alam mo, yung sinasabi nga natin, si Boom, usually nag-start sila papasok ng jungle ng kalaban. Oo, totoo naman yan. Parang bago. Kung titignan mo yung setup nila ngayon, hindi sila pumasok. Hindi sila pumasok. Hindi kaya eh. Ang daming gwardiya sa Bilba. Ang daming gwardiya civil at hindi sila nakasetup doon. And usually, kapag sila Toshi, ganito yung klase yung hulma na kanilang lineup, nakalong, automatic laban yan eh. Gusto nila yan eh. Malakas na kasi agad yung flaming palm ng simula pa lang eh. Sa Long, no? Actually, nilabas na nga agad nila dito yung parang isa sa mga alas, yung mga meta hero, which is itong ang si Long. Pero tingnan natin, no? Ito yung sinasabi ko parang Butters na parang sustain dito. Sige, aggression bibigay nyo. Kami sustain lang. Pagka may nalow sa amin, uwi lang. Napakadaling mag-cast ng TP pabalik. Tapos, balik lang ulit. Kita mo yung ginawa ni Fleur. Medyo tinangki niya sa harap itong dalawa, pero umuwi lang din siya. That's the power of a Dachau. Medyo nag-downside siya nung nung update. Pero, eto, Rap World Era, hinahanapan pa rin talaga nila ng solusyon itong Dachau. Na ipasok pa rin nila dito sa kanilang lineup. Kumbaga, eto may mga times talaga na kapag walang physical immunity yung Concert Q, bababa talaga yung buhay niya. Hindi siya pwedeng humarap dyan basta-basta sa mailong. Pero they're compensating for the fact na mas mataas yung damage nila, mas madali nila tayong mahuhuli, pero ang advantage natin, kaya kita pauwiin at kaya kita pabalikin in a flash na puno yung buhay mo. So, as hindi nila ini-aim i-dominate yung lane, but it's more on gusto nila consistently nakakapag-farm yung Concert Q. And consistently, hindi din nakakatawid masyado yung Boom Esports dito ng River. Sila pa nga tumatawid dito sa side ng RWE. And tingnan natin, may nagbabadyang bagyo yata dito may bottom lane. Fleur na naman. Nangungulit lang to si Fleur eh. Binabawas-bawasan lang nila dito itong si Toshi. Kahit paano nakapag-farm naman dito si Toshi. Pero kung titignan natin, medyo lamang yung Boom Esports pagdating sa gold. Though konting-konting kembot lang naman yan, nag-aagawan pa nga sila as of now, no? Wala naman na di-disrupt dun sa mga jungler natin sa kanilang mga farming so far. And now, talagang tutok lang dito. And Carl, I'm expecting a lot from him kasi talaga namang tutok na tutok siya sa farm niya dito. At kung paano niya bagagalawan yung mga members dito ng side ng RWE, yung kanyang ultimate dito will be a great tool para i-disposition yung mga tao. And at the same time, they can actually go for a big initiation dito sa may baba. Yan, naglabog na nga itong baka sa may baba, pero so far hindi nag-successful yun para sa Rap World Era. Pero at the same time, kita may ginagawa ni Fleur. Kita may ginagawa ng Dachau. Sige pre, okay lang, I got you, pinauwi niya. Pero si Tansky umuwi din, pero that's the first blood kasi na nakuha dito ni Carl na isolate siya sa loob ng sarili niya ng jungle sabay transition on taking that Tyrant at the bottom lane. They did a really great job, RWE, na pigilan yung mga initial na paglaban dito ng side ng Boom Esports na makaiwas. Pero Toonsky was caught at the wrong place at the wrong time. Talagang hindi siya dapat nandun sa may area na yun at nabigla siya dun sa may mayin. At yung pag-hold nila ng laban dito, medyo, kahit sabihin natin 400 gold lang yan, Yasuo, na-shake na yung equilibrium dito, yung pagkapantay ng mga bagay-bagay. And now, nakakuha na ng Boom Esports yung Tyrant. I think they will be going for more. True. And napansin ko rin kanina, no, medyo hindi din maganda yung placing kasi napatawag ni Mayora yung pag-TP neto ni 7G, pero dito muna tayo. Medyo grabe yung dito control si Madam Fleur. Grabe nga yung control ng Shi. Talagang hatak, walang takas, walang magtitipi sa pamilyang to. Grabe si Tatsuri doon. 2 beses niya kinontrol dito yung joystick ni Fleur. Ni Fleur, bumalik siya doon. At eto na nga sinasabi natin, they want more. Pa. And they will get more. Sabi nila dito, gustong-gusto namin to eh. At gumamit na ng Infinite Vastness para makatakas.
Doon sa may taas, may laban din. Yep, napabagsak nga yung tower pero 1v1 with a great one. Ang Shark pa din ang kakagat dito sa kamao ni 7G. Mas nanalo on the team fight itong si Carl. Another kill na naman niya sa kanya pero the TP aabot ba si Arise? Hindi na umabot para makuha yung kill kay Carl. Dito nagsisimula yung dominance na papakita dito ng side ng Boom Esports. With that Tyrant takedown, nakikita mo naman yung confidence sila kung gaano tumaas. At merong Eye of the Whirlpool na gagamitin doon. Nagtawag ng mga tao. Kapatang nagresponde pero wala na kasi silang naabutan dito eh. Wala na naabutan. And it wasn't really in vain. But at the same time, iyan ay info na kapag ka nag-overlord dito yung side ng Boom Esports, walang Eye of the Whirlpool na pwedeng tawagin. Sabi sabihin, yung mga nagpupush sa may baba, they will stay at bot. Yun lang yun. Walang movements masyado. Pero Boom Esports naman din, ayaw nila mag-commit eh. Probably the Primal Bond, pero at this point, pababa yung Primal Bond na yan eh. Yeah. Pantay na naman yung ating goal dito, parang batter, no? And somehow, Boom Esports, tama ka naman, ayaw nila masyadong mag-commit dahil naghanap lang sila dito ng pick-up isa-isa. Pansin mo nang nag-eye of the whirlpool, itong si Fleur, alam nila na may re-responde. Back agad sila dito eh. Pero kung hindi nag-eye of the whirlpool, itong si Fleur, malamang i-go nila yan. Pero ito, may nagbabadyang bagyo dito sa may bandang gitna. And by the way, Axe of Torment na rin nga pala itong 7G. Pero ang nakikita nila si Miggy. Na-pinpoint nila yung location ni Miggy. As usual, Mayin will be coming from behind. Nang hahanap siya ng ano eh. Most likely, ang target niya dito is itong si Tonski talaga. Which is pinakamadaling mahuli sa lineup ng Rap World Era. At ngayon lahat ng mga members dito ng side ng Rap World Era nandito sa may baba. And actually, pumasok na si Arise doon. Sa likod ng Yaling, kaso nga lang asa ng support. Asa likod ang kanyang mga kasama dito. Pero ito, Eye of the Whirlpool, nagpatawag si Mayora. Pero sinong tatawagin nyo? Lahat na kayo nandyan. Dash out na lang muna. And good thing, 7G is still alive. Pero that's Arise na bumagsak nang walang masyadong kumbaga retaliation sa iba pang mga kasamahan niya sa Rap World Era. The same thing happening dito para sa mga members ng side ng Boom Esports na nakakahuli sila ng mga outlier, yung mga nag-overextend. Nakita mo yung flaming palm dito ni Toshi talagang gumuhit sa buhay dito ni Arise. And sabi niya, uy, former teammate, kamusta ka na? Binabati lang. Kinamusta niya? Uy, pinlaming palm yung kamay. Namatay pala si Carl sa bottom lane, I think during the instant replay, no? That I'm guessing ginamit yung ginamit yung mantra. Oo. Andun ginamit yung 17. mantra. Oh, pero dito, uy, ganda naman ng ikot nila dito. May dalawang push na posibleng mangyari. Pero doon sa may likod, Yasu! Yep, si Miggy, tsaka si Toshi, napabagsak na nila si Tonski. Pero another dagabog naman coming from Impressive dito just to keep away the enemy. Pero iba pa yung nahabol nila, si Danny. At tsaka si Impressive, naku po, bakit yung tanke na to napakasakit ng damage. Pero nagpatawag na si Mayora, kinagat na ng pati. Etong isa na to, sabay sinapak with the truth mantra, card buhay pa din naman. Meanwhile, sa may bandang gitna, Toshi, napabagsak din. Neto ni Kuya nyo baga Arise. Hindi natin masyado nakita kung ano nangyari doon pero malamang na is-dashin and dashin and wala kasi siyang ultimate doon para kay Toshi. Nagamit na din. Na-force out na nila yung ultimate Itoshi and that was the opening na hinahanap dito ni Arise. Tyrant is now alive. Ngayon, Boom Esports, nakita natin yung prioritization nila in terms of that Tyrant nung early stages ng game natin. Ngayon, nakikita naman natin na si Carl nandun sa may taas. And mukhang i-give up na lang nila to kasi alam nila dahil nga doon sa mga takedown na nagawa sa kanila, si Toshi ay hindi rin naman nakapwesto. So might as well just give it up at create chaos doon sa may taas. I-push mo yung wave papunta sa kanila. Mayin Lam nandoon and they might just trade this. Trade na lang ata yung magaganap kasi kahit si Arise dito hindi gumagalaw sa may mid. Yeah, hindi nga rin siya nagpaplano kahit mag-dep nga lang pero yung duel to the death, binigay niya na dito kay Shi. Ang dami nila dito sa gitna pero walang nagpunta man lang na kahit isa sa may top lane. So far, nagka-exchangean lang tayo ng tower. Actually, pantay lang yung tower natin eh. Top for bot, bot for top. Si Buhay pa yung dalawang Tatsuri. mid lane pero nandito tayo sa may gitna. Si Miggy napakatapang. Gumigit na sa may tatlo pero okay lang. Nandun naman si Impressive. Lamang, hawakan lang ng tenga. Alam mo, ang kinakabilib ko dito kay Fleur, napakatapang. Naku. Sobrang tapang gumalaw pero si 7G. Nag-duel to the death pero nakapag-infinite basket pa rin naman. In time itong si Toshi, buhay pa rin naman siya. Sabay bakawin na lang muna, distansya. Pero may tulak na dito si Impressive which is nagamit na nga niya. Wala pa napabagsak na kahit isa. Itong Rap World Era. Si Tatsuri kanina pa yan sumalangit eh. Pero so far, duguan yung Boom Esports nung lumabas sa may teamfight na yon. And they went straight
doon sa level 2 na overlord natin sa taas na mag-isa lang itong si Arise as of now. Oh, tino may ginagawa nila ngayon, no? Pinakuha nila dito kay Arise yung Overlord. Tapos, ang pwede nilang gawin dito, use the Eye of the Pwede mo Whirlpool. ma-get back. Pwede nilang gamitin yung ulti dito ni Fleur kung meron man siya para talagang Wala, cooldown. ma-ensure. Pero hindi. Ang ginagawa lang talaga nila, i-force back nyo. I-force back nyo. Oo. Kuha tayo ng objective, force back nyo yung yung members nila. Doon lang sila sa may area na yon. Hindi sila pwede gumalaw masyado. Hindi sila pwede mag-asim na kumuha ng kahit anong objectives. Yeah, yun na nga yung ginawa doon ng Rapordira. Kumbaga yung existence nila sa may middle lane as 4 members pa na natitira tapos si Arise lang yung iniwan nila. Andun yung threat na kayang-kaya nilang agawin etong Tyrant. Patayin muna itong si Carl bago pa niya makuha. Pero just to be safe, no, yung ginawa ng Boom Esports dito muna tayo sa may bottom lane. Carl with the flash in coming from Danny na may kasama pang stun. Pero just so happen na buhay pa dito si Carl dahil matapang ang pati. Malayo pa ang kanyang nalalangoy dito. Pero that will cost them a third tower. Pero ito na nga yung tulak ni Impressive. Tinamaan ng dalawa pero hindi enough yan. Just for the defensive, sinapak yung dalawa sa may pader dito. Impressive! Nanlambot yung baka parang pinresher cooker na may kasama pang Mickey na nadamay na naglalakad lang sa may bandang gedli-gedli. Hindi talaga hindi talaga kante din dito basta-basta lang yung mga members ng side ng Rap World Era. Kailangan talaga may bawi eh. Hindi pwede dire-diretso. 7G nag-aabang lang eh. Oh. Nagpaplak na daw, pre. Masasabi ko lang dun sa unang napanood kong laban sa kanila sa Rap World Era, kung paano nila hinahandle yung boom. Yung postuhan ngayon ni 7G, perfecto. Hindi siya hindi siya gumagalaw basta-basta. As in literal, stay lang siya doon. Tingnan mo, yung pwesto niya, kanina niya pahawak yan. Oo, hindi niya binitawan yan. Actually, tinamaan na nga siya dito na first at second skill dito ni Tatsuri. Pero ininda niya lang kasi wala namang vision na nabibigay yung first and second skill ng isang Shi. So ayan, ininda niya up until partida. Medyo nag-reset pa nga yung Tyrant dun eh. Medyo natagalan pa sa pag-take ng objective yung Rapworld. And Rough World Era, they're having a smooth time, smooth sailing mid-game to late-game transition dito. Yung Rough World, pangalan lang nila yun, pero napaka-smooth gumalaw. Ominous, kumuha ng Ominous si Danny? Danny? Si Danny, si Consort. Oo nga eh. Well, Item, pwede naman if ever makakita natin yung items. Oo, pero kung tama nga naman. And yung Truth Mantra, dalawang nahuli niya. Nahuli na din dito si Shet. Sumalangit na si Tatsuri, pero switching into Loong. Nakapag-out naman dito si Toshi. Sabay back agad. Napapag-stack naman nila dito si Arise with a whatever dito coming from Migi. Pero that won't stop Rapper Tira. Life is not wrap dito sa game 1 nila para sa Rapper Tira. A few more hits doon sa base. Hindi na sila makakapag-dep dito para sa side ng Boom Esports. Rek na Rek D. 3, 4, or 2 na nga lang yatang hit dito. Pero try pa din, ubos agad ang buhay ni Migi dito. And game 1 will be secured by Rap World Era. Then again, guys, kung nakita nyo yung mga yung item progression dito ng mga members ng side ng Rough World Era, I would have to say that was alam mo yun, parang napaka-aral, napaka-educated nung picking nila ng items dito at kung paano nila pinigilan yung mga miyembro dito ng side ng Boom na talagang bigla-bigla na lang tumitigil yung tumigil yung momentum ng Boom eh. Kumbaga, patakbo na yung Boom kaso nakalso. May pumigil sa ilalim. Kumbaga parang 'di ba, ang bilis ng patakbo mo. Nakadaan ka sa hollow blocks. Ganun yung pakiramdam. Nakalso sila dito bigla. Naka-ominous nga. Kasi nga siya yung tina-target dito either ni Migi or ni Curly. So at least to slow down that a little bit sa mga normal attacks nila. Danny, maganda din mga position dito ni Danny actually. Hindi nga nakanti si Danny kahit isa eh. Actually, ang isa din sa mga gandang nagagawa ng Ominous, kung titignan nyo yung passive nun, which is Cold Steel, yung attack speed na nare-reduce ng 40%. Di ba? Attack speed. Pero, para sa akin isa sa mga pinaka-importanting bagay na madalas na overlook dito is yung movement speed by 10%. So, kung magko-commit dito, sabihin natin, mag-commit si Impressive sa kanya, o mag-commit dito sila Migi bigla-bigla.
if ever may chance dito si Danny at makapag-react siya, magamit niya yung second skill niya, makapag-physical immune siya. Mm-mm. Hindi niya lang tinanggal yung hindi niya lang tinanggal yung mga subsequent damage, yung mga continuous damage na ginagawa nitong mga members. Basta mag-take lang siya ng isa. Yung taong yun, kapag ka naglakad siya paalis, nakaslow pa siya. So, ibig True. sabihin, it's either kapag pumasok ka kay Danny, kapag hindi mo siya mahuli, magpa-flash out ka na. Hindi ka na pwede magstay doon kasi automatic, papasok na si Arise, papasok na ni Seven Jin, doon ka na matatapos. Ang ganda. Tama. Okay yun okay yun Okay nga yun, paring Butter. Sama ka naman, no? Kasi, kung titignan mo naman kasi dito, Danny, oo nga, hindi siya nakante kahit isa. Usually, ang nag-take dito ng too much damage is yan si Tonsky talaga yung kanilang middle lane Well, given naman kasi wala naman kasi masyadong mobility ang isang lady Zen. Pero I think, no, Rap World era, sila yung, kumbaga, early, medyo nakabawi dito yung boom. Nagkaroon sila ng a little bit of leverage kung makikita natin sa mid-game, no, dito sa graph. Pero I think nag-fall down yon nung napatay etong si Carl. And at the same time, tignan natin yung highlights as of now. Ito nga, medyo nagdo-dominate pa itong Boom Esports simula nung first blood nila na nakuha kay Tonsky. Ang galing dito ng mga ang galing dito din ng targeting na ginagawa ni Carl na alam niya as long as hindi siya masuntok ni Seven Jin sa may pader o hindi siya mamantra sa may pader, kaya niyang i-out damage yan kaya niyang laruin yung mga skills dito ng isang Dharma pero kasi nung bandang dulo na talaga, hindi na rin makapag-commit si Lam. Kasi katulad nga na sinabi mo, paano ka gagawa ng combo kung sa gitna ng combo mo, maduduel to the death ka naman. Ang pinaka magagawa mo lang talaga doon sa punto na yon is dalhin yung kalaban doon sa may kakampi mo. Yep. Pero yun na nga it's already too late. Ang nangyayari kasi dito kay Carl, actually hindi maganda talaga yung pick na Lam against the lineup dito ng Rap World era. Kaya ako din nasabi maganda yung last pick on that Musashi